Bakit niyo po sinusulong ang isang independent People's Commission? Hindi ba kayo happy dito sa ginagawa ng Senado at saka ng House? Ang tingin ko kasi sa isang independent People's Commission, ito will investigate the anomalies of all government infrastructure projects. Tapos i-define natin yung powers and functions niya. Tapos pag-appropriate tayo ng gamit nila na appropriation at saka may mga purposes na pwede ito. Ngayon, hindi lang ito dapat confined sa investigasyon ng mga infrastructure, kundi sa mga anomalya. Bago ko ituloy yan, doon muna tayo sa pwede naman ng Senado, pwede naman ng House. Sinasabi nila, nag-iimbestiga sila. Hindi natin sila mapipigilan. Hindi kayang pigilan ang Senado or ang House of Representatives yung sa kanilang committee or TRICOM na nag-iimbestiga. Pwede sila mag-imbestiga. Ang maganda siguro dyan sa magiging investigasyon nila, kung merong in aid of legislation, good. Kung wala yung mga pakinabang na makukuha nila doon sa kanilang mga investigasyon, ay pwedeng gamitin ng either ng Department of Justice or ng Ombudsman kung sino ang magpa-file. Para makapag-file ng kaso kung sino dapat ang mga kasuhan para malinawan ito. Pero itong sinasabi ko, this will concentrate on this particular corruption issue na nung araw kasi nagkaroon ng parang ganyan, nalala mo yung Agrava Commission. Yes. Kaso, sinut down ng Supreme Court yan afterwards kasi sinabi na yung creation ng Agrava Commission was dedicated to the issue of the Ninoy Aquino assassination. So thereafter, hindi na relevant. Itong sinasabi ko ngayon na Independent Commission, pwedeng ito ituloy-tuloy na. Independent People's Commission. Sinabing People's Commission, ipuwi na natin yung mga politiko. Hindi ba? So, okay, ang Senado nag-iimbestiga. Yung mga findings sila, pwedeng pakinabangan itong Independent Commission. Ang TRICOM ng House, pwede rin. Yung mga findings, mapapakinabangan natin. Pero ito kasing Independent People's Commission na gusto ko, na final ko na to, no? Ito yung pwedeng dahilan kung bakit sila nag-hearing in aid of this legislation na pwedeng pakinabangan thereafter. Maganda kasi yung composition itong sinasabi ko. Opo, sino ba yung composition na binabalak ninyo kung matuloy po ito? At the very least, 5 members. Okay? Dapat ito ay chaired by a retired Supreme Court Justice or a Justice of the Court of Appeals. Ayan. Pagkatapos, dapat merong isang certified public accountant na member. Meron din dapat civil engineer or architect para nakakaintindi sa mga infrastruktura. Ngayon, dapat merong representative from a reputable NGO at madaling mahanap kung sino yan. At isang academician para somebody who specializes in public administration or economics. Ngayon, kailangan lang dito, appointed by the President. Bigyan natin ng term na 3 years. Yun ang sa kasalukuyan, yun ang proposal ko doon sa bill. Ano po yung nakikita ninyong scope of power nito? How powerful do you envision this commission to be? It could conduct investigations, file cases, issue subpoena, seek assistance or tap PNP, NBI, anything that involves anomalies in government infrastructure projects. Kasi sa ngayon, talagang, andyan naman yung, sabi nga nila, andyan naman yung COA, di ba? Una, tali ang kamay ng COA. Pangalawa, meron din mga aligasyon Mga naririnig tayo So ito, kung wala sa gobyerno itong 5 na to, na ina-appoint ng presidente, may specific power sila, makakapag-subpoena, direct to the president ang report nito.
Yan ang Okay. pinakamaganda. Siguro, eto no, establish po muna natin, Senator, no? Siguro by this time, maliwanag po sa ating lahat na matindi po yung corruption dito sa infra, sa flood control. Hindi po ba? Grabe. Grabe kasi napakahirap sa flood control kasi hindi mo umpisahan yan na hindi ka meron tinatawag na dredging. Mm. Yung dredging, hindi mo malaman kung nakapag-dredge kung gaano kalalim yung dredge, hindi nasusukat Yeah. Dali-daling gumawa ng korupsyon dyan. Kaya talagang kailangan katiwa-tiwala ang mga taong pagbibigyan mo ng pondo niyan at gagawa niyan. Kaya yung mga kontratistang nakakakuha nito mga flood control projects nito ng bilyon-bilyon, dapat ang DPWH nananagot dyan na ba't binibigyan nila ng project yan yung mga kontratista na to may na blacklist, merong hindi tapos na trabaho, merong ghost projects. Ba't nakakakuha pa rin ng kontrata sa kanila? Mm. Ibig sabihin sasabihin ng iba, hindi kasi tinuro ng congressman, tinuro ng senador. Ibisto natin lahat yan. Kailangan alam ng taong bayan yan at kailangan malaman ng presidente lahat yan. Kasi nga, galit na itong presidente, nagwawala ito, hindi niya akalain yung nakaraang taon, masya pumutok sa mukha niya Napakatindi ng nangyari. Tsaka bihira magalit siya. No? First time kong makita nagalit publicly. No? Sabi niya, I'm angry. Oo. Although malumanay pa rin, ha? Malumanay pa rin. Okay. Nabanggit niya, no? So, dapat pangalanan yung mga yan. Ito rin kasi iniisip ko po, no? I don't know whether you agree with me. Dito sa sistema o hilat siya ng corruption sa infrastructure sa flood control. Binabanggit na rin naman po ito in the past, no? At saka doon sa presentation ni Senator Ping. Tama ba, no? Hindi pwedeng hindi alam ng politiko. Hindi pwedeng walang sangkot na politiko. Diyan po sa corruption na yan. Tama po ba? Imposible. Imposible kung hindi alam. Palagay mo, magkano ba pondo ng DPWH particularly for flood control? Tingnan natin through the years. In the last 2 or 3 nung araw, mula 2011 hanggang sa kasalukuyan, tama yung figures ni Senator Lacson 1.9 trillion ang nailagay na dyan sa flood control na yan. Pero 2011 to 2025, okay? From 23, 24, 25 lang, bali in the span of 2 years, 1 trillion plus. 900 billion lang yung 2011 to 2022. To 2023. So matindi itong huli. Ngayon, yan ba nakalagay na budget ng DPWH? Yan. Dapat itanong natin. Ako, huhulaan ko na yung sagot. Hindi. Imposible. Sigurado yan, may mga naglagay na politiko dyan. Nung tinatalakay ang budget sa House, nung tinatalakay ang budget sa Senate, at nung kalikutin yung BICAM. Kung hindi man nakita ng mga senador, hindi nakita ng ibang congressman yan, sa BICAM tinira yan. In other words, hindi tama ang sagot. Ang sagot sa tanong mo, hindi maaaring walang involved na politiko.